Let the evidence speak. Hawak na ng Senate Impeachment Court ang tax records ni VP Sara at ng asawa niyang si Attorney Man Scarpio. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, so ibig sabihin, aprobado ni PBBM yung paglalabas ng mga dokumento. Yes, Pinky. Sabi ng Malacanang, sinusunod lang daw ng Pangulo ang proseso. At as of 4 p.m. this afternoon, dumadaan sa highly meticulous at secure na inventory ang mga dokumentong natanggap ng Senate Impeachment Court. May go signal ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapadala ng financial records ni VP Sara sa Senate Impeachment Court. Nag-comply kasi ang BIR sa sabina ng korte nang isumite nito ngayong araw ang hinihinging mga dokumento ng bise, pati ang sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Man Scarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Sakaling tawagin daw itong politically motivated ng mga kritiko, sagot ni Yusek Castro, tumutupad lang ang Pangulo sa proseso. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code, kailangan ng utos ng Pangulo bago mabuksan para sa inspeksyon ang income tax returns na nasa pangangalaga ng BIR. Dati na rin nangyari sa impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona na humingi noon ng permiso si ex-BIR Commissioner Kim Henares kay Pinoy para iharap ang subpoenaed tax records ng dating punong mahistrado. Matatandaang iniutos ng Senate Impeachment Court ang pagsubpoena sa BIR, Anti-Money Laundering Council at ilang mga bangko kaugnay ng financial records ng bise. Hiniling kasi ito ng House Prosecution para sa pagtalakay ng umano'y unexplained wealth ni VP Sara at mga kwestiyon sa kanyang SALN at business interests. Bukod sa BIR, nag-comply na rin ang ilang bangko gaya ng BDO Unibank, PS Bank, Metrobank at Security Bank. Bilang due diligence, nasa Senado si Kabataan Party List Representative Rene Co para tiyaking turned over ng maayos ang financial records. Now is the time that we let the evidence be heard. We let the evidence speak. Konti na lang, we will be getting that clearer, fuller picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Una nang sinabi ng prosekusyon na sa isang AMLAC report, nakasaad na lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahong nagsilbi siya bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Lumakas o nag-intensify pa raw ang financial movements sa pagitan ng 2009 to 2013 na may consistent na high totals umano na higit 400 million pesos. Sa panig ng mga senador, hindi na raw kailangan pang magsoli ng Senate Impeachment Court ng financial records sa mga ahensya, gaya ng dating ginawa nila bago pa magsimula ang trial. Ngayon, with the approval of the President, then ibig sabihin, pwede na ho namin silipin yun kasi meron akong basbas. Wala po sa Malacanang. The senator judges wants to find out na kailan ba nag-umpisa ito, yung kanyang wealth, di ba? Yung yaman, magkano na ang kinita niya over the past several years. So, importante po yun. No comment naman ang depensa ng bise sa pagdating ng mga dokumento sa Senado. Pinky, nag-comply na rin sa subpoena ang Anti-Money Laundering Council, kasama na rin ang Land Bank. At sabi ng Senate Impeachment Court, the BIR was able to faithfully satisfy the prerequisites as required by law. At binati naman ng korte ang kooperasyon ng mga institusyong ito dahil ibig sabihin critical ang milestone daw na ito para masigurong ang trial ay nakaangkla sa ebidensya. Balik sa iyo, Pinky. Linawin lang natin, Hana, yan yung sa AMLAC, yan yung sa mga bank records, at yan din yung mga tax records. Pero hindi pa yan pag-uusapan sa pagpapatuloy ng impeachment trial dahil ang pinag-uusapan pa rin ay Article 1, itong alleged misuse of confidential funds. Kumbaga, wag natin asahan na tatalakayin yan kaagad.
Tama ka dyan, Pinky. Starting next week, actually hindi starting next week, nagsimula na rin ito this week, no, yung pagtalakay nga doon sa sinasabing misuse of confidential funds umano ng OVP at DepEd under VP Sara's watch. At habang nangyayari yan, yung pagtalakay dyan sa Article 1 na yan, magkakaroon ng pagbusisi itong Senate Impeachment Court doon sa mga naisumiting financial records nito ngang mga institusyon na nabanggit ko kanina para habang tumatakbo itong trial ay meron ng pagbusisi doon sa mga dokumento. Pinky. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.